Leo, dun lang tayo sa facts, okay? Nung pag sinabi ng mga DDS na talagang nakikiride lang si BBM sa build ni PRRD, that is true, okay? Why? You look at the budget of 2023. Hindi po ganun yan. Hindi po ganun. Yes, i-explain ko sa'yo kung Hindi po bakit. siya nakikiride. Patapusin mo si ano, patapusin mo yung host. Explain ko po muna bakit ganun po yung sinasabi ng DDS. Hindi po yun fake news. Totoo po yun. If you're going to look at the budget of 2023 and 2024, alam mo ba na walang budget para sa right of way? Okay? Ang right of way po ay napaka-importante pag ikaw ay magsisimula ng mga infrastructure project. Kasi dyan po kinukuha ang just compensation para siguraduhin na lahat ng property na dadaanan ng infrastructure projects ay mababayaran. Hindi ka makakapagsimula ng kahit anong bagong infrastructure project kung hindi ka magbabayad ng right of way. Nasa salig ang batas po yan. Okay? 2023, 2024, yung pong budget po natin dyan, halos 99% ang ibinawas sa right of way. Okay? So ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, lahat po ngayon ng project na ginagawa under BBM administration ay project pa ni PRRD. Bakit? Kasi bayad na lahat ng right of way noong panahon niya. Ayan, bibigyan natin ng moment to shine si Sammy kasi at least umakyat siya. Sammy, baka naman gusto mo i-explain sa amin. Kaya DDS ka dahil sa inyo, mga tumor kayo. Paki-explain naman yung sinabi mo na yon, Sammy. Naririnig ba? Yes, very clear ka. Sorry sa Bisaya ako. No problem. Ang importante na Kasi- yung ka namin. Okay po. Kasi nung una, nung pagtakbo pa lang ni PRRD, ang dami na nilang paninira. Halos alam ko naman yung mga following, pina-follow nila, yung mga yellow na mga pages dati. So, tingin ko parang doon pa lang, sarado na kagad yung mga utak nila. That time, ramdam na ramdam ng mga tao yung success ng mga ginawa ni Duterte. Kaya, patuloy silang naninira at halos pati mga anak na tinitira nila. Kaya yun, lahat ng mga allies ng Duterte pinapalo ko, tapos sinishare ko, mga ganyan. Hanggang feeling ko dahil sa kanila kaya nabubuo yung mga DDS kasi nga hindi naman halos sumasagot yung... Kaya nagkakaroon at tumitibay yung mga DDS kasi itong mga salot na to, hindi naman nila ina-address yung mga issue. Opo. Hindi nila kinaklarify, hindi nila sinusolve. Oo. Ayun. Okay, I get you, I understand. Ayun. Okay, anyway, Leon, Maki, meron ko bang gusto sabihin? Okay na, madam. Okay, sige. Thank you, Maki. Bye-bye. Ayan. Okay, Hello. Leo? Narinig ako. Leon West. Narinig po ako. Very clear ka, Leon West. Okay, narinig niyo po ako? Yes. Yes, narinig ka na. Okay, so hindi po ako DDS, ano po ako, tawag nito loyalist. PBBM pro supporter po ako. Pero hindi ko kayo aawayin po. Sabihin ko lang kung bakit po ako bakit po ako sumusuporta kay PBBM. Yes, need namin yan. Sa akin lang naman po. Kung hindi niyo po nagugustuhan yung suporta ko. Need namin yan. Actually, ganito po, kung bakit ako Leon, narinig mo ba? Nahuhuli kasi siya. Sige, go na, Leon. Ganito ako, kung bakit po ako supporter ng PBBM. Ito muna, kay Pangulong Duterte, alam ko marami siya nagawa. Supporter din ako dati niya sa yung yung presidente pa siya. So, hinahangaan ko rin yung mga ginawa niya kasi nga may naman din. May nagawa naman talagang tama din. Kaso nga lang, ang hindi ko lang talaga matanggap kay Duterte at saka sa mga supporter niya kung bakit sinisira nila yung pangulo, bakit dami nilang binabato na na fake news na hindi naman totoo, yung mga ganun. So sa akin, bakit ko Like what, Leon? So sa akin bakit ko sinusuportahan si PBBM? Dahil may mga plan na bagong Pilipinas para sa atin. Leon,
Wait, ano yung mga binabato ng fake news kay BBM? Halimbawa, yung sinasabi nila na wala raw nagagawa si PBBM na ano lang daw, na weak leader lang daw. So ano yung Diba? Sinasabi na wala daw So Leon, marami ho siyang ginagawa. Wait, Leon. Leon, Okay, ganito ho, no? Okay, papaliwanag ko. Pinagpapatuloy ho ni PBBM yung mga build na ginagawa ni Duterte dati. Diba? Yung iba tapos na ngayon. Tapos sinasabi nyo ni ginagrab na itawag nito yung inaangkin ni PBBM. Wala naman siyang inaangkin. Meron siyang kinikredit nila. Wala naman siyang inaangkin. Sinabi niya na. Leon, wait lang ha. Doon lang tayo sa facts, Doon lang tayo sa facts. Actually, walang bagong build. Walang masyadong bagong project. Actually, wala. Kasi wala talaga. Walang bagong project si BBM. Lahat ng project na yon at yung inaugurate na yon at yung mga nililibon ka at ganyan. Teka lang ha. Sami, merong nagre-report sa'yo. May nagre-report sa'yo, Sami. Sami, baba ka muna tapos akyat ka. May nagre-report sa'yo. May nag-report sa'yo, Baba ka muna tapos akyat ka na lang ulit. Sami, bababa muna. Hello. Bababa muna kita. Kasi may nag-report kay Sami Ayan, kailangan ko siyang ibaba kasi pag hindi ko siya binaba, matitake down yung live ko. Ayan, okay. Leo, dun lang tayo sa facts, okay? Nung pag sinabi ng mga DDS na talagang nakikiride lang si BBM sa build ni PRRD, that is true, okay? Why? You look at the budget of 2020. Hindi po ganun yan. Hindi po ganun. Yes, i-explain ko sa'yo kung Hindi po siya nakikiride. Patapusin mo yung host. Explain ko po muna bakit ganun po yung sinasabi ng DDS. Hindi po yun fake news. Totoo po yun. If you're going to look at the budget of 2023 and 2024, alam mo ba na walang budget para sa right of way? Okay? Ang right of way po ay napaka-importante pag ikaw ay magsisimula ng mga infrastructure project. Kasi dyan po kinukuha ang just compensation para siguraduhin na lahat ng property na dadaanan ng infrastructure projects ay mababayaran. Hindi ka makakapagsimula ng kahit anong bagong infrastructure project kung hindi ka magbabayad ng right of way. Nasa salig ang batas po yan. Okay? 2023, 2024, yung pong budget po natin yan, halos 99% ang ibinawas sa right of way. Okay? So ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, lahat po ngayon ng project na ginagawa under BBM administration ay project pa ni PRRD. Bakit? Kasi bayad na lahat ng right of way noong panahon niya. So ngayon, ano po yung sinasabi Hindi, mali kayo dyan. Ano po yung sinasabi niyong fake news? Sige, patunayan mo. Patunayan mo mali. Anong project ang ginawa ni BBM? May mga project si Duterte dati na hindi na itinuloy. Katulad ng alin ba yung hindi na naituloy yun Kasi nga raw na problema si PRRD doon sa right of way daw. Kaya hindi na naituloy. Sorry. Ano yun? Anong project yun? Hindi ko ma-recall kung ano yung project na yun na ginawa. Kung right of way yung problem, di dapat ayusin ni BBM, di ba? Kung kunwari may project si PRRD na naiwan, hindi na bayaran ng right of way. Leon, wait lang kasi delayed yung natin. So, please maghintay ka ng signal pag ikaw na yung magsasalita. Pag nagsasalita pa ako tsaka nag-explain, huwag kang mag-interject. Kasi delayed tayo, okay? So, sisenyosan kita, pagka nagkaka-overlap tayo. Kung ang sinasabi mo, okay, sige. right of way project ngayon na hindi nabayaran ng previous president, di pagkakataon na ni BBM nabayaran yung right of way na yon. Ang tanong, mababayaran ba ni BBM? Hindi, kasi wala nga siyang tinalagang budget para sa mga right of way. Meron ho yan. Malaki yung budget ng PBBM para sa ganyan dahil nga pinagpapatuloy nga para sa right of way. Kasi magkano? Pupula po natin ang GAA para malaman po natin kung magkano ang budget sa right of way. Sige, pakita ko ninyo. Gusto niyo sabihin magkano? Yung right of way, yung binawa sa right of way? Teka lang Alam mo, Leon, di ba nasabihan na kita dati na pagpapasok ka sa ganito usapan, magdala ka ng bala? Hindi pwede, hindi ko pa kasi nare-research.
Si Ma'am Alam mo, Joey hindi ko kanina, na- hindi, makinig ka, Leon. Leon, kanina, makinig ka muna, Leon. Leon, makinig ka muna. Kanina, sinasabi ni Ma'am Joey, tinignan niya na yung GAA, General Appropriations Act, at saka yung General Appropriations Bill ng 2022 at 2023, 2023 and 2024. Ibig sabihin, last year at ngayon, wala kang budget para sa right of way. So ikaw, saan mo naman nakita na meron? Sandali lang ho, ha? Anin ko lang yung yan. I-research ko lang ho yan kasi hindi ko pa... Kita mo? Hindi mo Ito po yung detalyadong okay. Oh, wait lang. Sorry. Pero hindi mo pala na-research, Leon. Tapos sinasabi mo meron. Ano yun? Dapat alam mo na bago ka pa sumali. Hindi mo lang alam kung saan hanapin. Dapat gano'n. Pero hanapin natin. Oh. Hindi mo pa pala nababasa tapos sasabihin mo meron. Ano ka ba naman, Leon? Sabi ko sa'yo, huwag kang akit ng wala kang bala. Teka ha. Ito na ano natin yung ano. Okay, ito. Ang right of way po na pinropose under 2023 budget is 37 billion. Ang inapprove po ay 1 billion lang. 2023, 1 billion lang po ang right of way budget. Decreased by 35.987 billion pesos. Okay? For 2024, ang pinropose po ng DPWH ay 35.126 billion. Ang inapprove ay 2.51 billion. So how in terms of percentage, magkano yan? Mga 90 plus, 95, 96, 97, 98%? Yes. Budget? Okay? Decreased by 32.6 billion pesos. So ngayon, Leon, can you please explain to us, pag sinabi namin na sumasakay lang si BBM sa project ni PRRD, we are not lying. That is not fake news. Sinabi rin yan, Ma'am Joey, ni Secretary Bonoan ng DPWH. In-explain niya rin yung budget for right of way. Kaya dapat alam mo na yan, Leon. Leon, can you please speak? It's your time. Nakaano ka, balik ka sa TikTok na page. Naka-pause ka. Game, Leon. Okay? So that is why, sa totoo lang, hindi naman kami galit sa inyong mga loyalista. Nagagalit lang kami sa inyo pag ini-insist nyo yung ignorance ninyo. Hello. Ayan, go Leon. Yes, you're back. Okay. Hindi kami galit sa inyong loyalista. Ang problem lang, pag ini-insist ninyo, yung ignorance ninyo. Anong ini-insist ang ignorance? Sige, mag-research ka. Ano nakita mo? Exactly, ito pina-explain ko. Hindi mo nga alam yung right of way budget. Di ba sinasabi ko? Budget sa right of way. Exactly, ito mismo sinasabi ko. Ito, eksaktong sinasabi ko. Yun yung ignorance nyo. Oh, sige. So ano yung nakita mong ano? O hindi? Ano yung nakita mong budget for right of way for 2023 and 2024, Leon? Ayan, wala ka na naman kasi nagre-research ka na naman, di ba? Okay, Leon, you know, we're not going to utilize all the time for you. Okay? Isa lang yung klaro dito. Kaya ka BBM supporter kasi hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Hindi mo alam yung mga nangyayari dito sa gobyerno to. Kaya ka galit sa aming mga DDS kasi kami alam namin yung pinagsasabi namin. Yun yung problem. Diba? Saka ilang beses ka na nasusoplak. Ayun. Ilang beses ka nang barado sa mga live. Yan pa ba naman, Leon? Okay, anyway, Mayu, hello? Hello, Mayu. Hello po, magandang gabi. Yes. Okay po. Hello po, Ano gusto Ma'am mo? Joey, magandang gabi po. Mm-mm. Shoutout po dyan sa inyo from Kuwait po. Sa akin lang po, yung sinabi ni PBBM na wala siyang, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa sitwasyon dyan ngayon dyan sa Bicol. Doon talaga lalong na-frustrate ako at lalong nanggigil. Kasi ang dami-dami nakita ko yung mga video na may mga bata na namatay doon, nalunod. Tapos yun lang yun, as a president, yun lang yung sasabihin mo. Nakaka-frustrate, nakakaiyak. Kasi ikaw yung president na pinagkatiwalaan namin. Tapos yun lang yung sasabihin mo. Nahayaan muna natin na humupa yung bagyo, humupa yung baha, saka tumulong. Sakit as OFW. Siyempre, ang pamilya ko nasa Iloilo yung pamilya ko, medyo okay sila doon. Pero siyempre may mga kaibigan ako sa Bicol, kaya alam ko kung ano yung pakiramdam ng nabahaan kasi once nabahaan na rin kami doon nung Yolanda. Kaya nakaka-frustrate po yung napanood ko kanina doon sa video at madami pa talaga. Meron pa talaga iilan-ilan pa ng mga bangag na
susuporta sa kanya. Hindi ko maintindihan kung ano yung utak na mayroon yung mga supporter ni BBM. And isa pa po, yung siguro masasabi ko lang talaga na talagang niligay ni God si VP Sara as VP to expose kung sino talaga yung mga demonyo dyan sa Senate, sa Kongreso, at kung ano dapat ang gawin ng mga Pilipino ngayon sa sitwasyon sa Pinas. Yun talaga yung ano ko, si VP talaga yung nilagay dyan, matapang, syempre matapang, matalino, tapos walang kinakatakutan, malinis. Yun yung lagi yung sinasabi ko dun sa mga bangag kong mga kaaway sa Facebook. Yung talagang pinagtatanggol nila si Bangag at si VP ay talagang, basta yun. Yun yung lagi kong sinasabi na tingnan nyo muna ang ginagawa ng presidente nyo bago nyo tirahin yung VP namin. Ay, ma'am, pasalamat po. Lang, kahit isang ginawa lang ni BBM na concrete. Kahit isa lang. Wala silang masabi. Ginablock na lang ako. Kasi nga, tapos tinitira na ako personally. Wala akong pakialam doon. Tita Mayu, yun nga sana yung gusto natin i-explain ni Leon Vest. Kaso, ang sinasabi niya, inaapi daw yung si BBM at binibigyan ng fake news at yung fake news daw ay yung wala daw siyang project. Kaya ito po, magkakalumanan po ko dyan, ma'am. Totoo naman na wala siyang project, di ba? Pero siya magkakaroon ng project, wala siyang right-of-way budget, di ba? Ayun, so, tinatanong ko lagi sa kanila. Tinatanong ko sa mga BBM na kabardagulang ko sa FB. Yun yung sinasabi ko lagi. Tinatanong ko, sige, magbigay na lang kayo kahit isa lang na project ni BBM na galing. Hello, Ma'am Mayo. Hello, Ma'am Mayo. Pwede po magsalita. Nakarating tayo sa Leon. Wait, bibigyan kita ng oras, Leon. Okay po. Yun lang po, ma'am. Ma'am Joey, kasi may bisita kami ngayon. Yun lang. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. At least, di ba, sa BBM, sa DDS Duterte supporters na kagaya ninyo. Doon lang gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Kaya yun, at least, naging, di ba? Thank you sa time po, Ma'am Joey, at sa mga DDS. Okay, maraming salamat po sa pagkikita. Hello po, pwede po mag-comment kayo kay Ma'am Mayo. Okay, nagbabala po ako. Okay, thank you, Mayo. Okay, Pwede po mag-comment mo, kay Ma'am Leon. Mayo. Kay Ma'am Mayo po, sinasabi niya, sinisisi niya si PBBM dahil hindi agad kung umaksyon. Di ba sa pa lang sa local na ng mga taga Bicol, alam na nila na may parating talaga na bagyo. And then naghahanda na yan sila doon. Ang problema nga lang, hindi talaga nila inaasahan na gano'n ang magiging bagsak ng ulan sa kanila. So bumahanga ng gano'n. So anong gusto nilang gawin ng presidente? Magiging Superman para iligtas lahat agad-agad? Hindi mo gano'n yun. Kaya nga sinasabi niya, sadali lang ho. Kaya nga sinasabi nga lang yan ni PBBM, ano dapat natin gawin? Sinasabi niya, yung nakita siguro niyang video na parang wala daw hindi raw alam ni PBBM yung ginagawa. Tinatanong niya yung yung staff niya kung paano gagawin natin. Paano gagawin? Hindi ho sinasabi na wala siyang gagawin. Hindi ho yung gano'n. Kasi nililigaw niyo yung tao, nililigaw niyo kayo mga DDS, nililigaw niyo yung tao na sinasabi niyo. Okay, sige. Meron ka pang point na itong sabihin before i-address yung comment mo? Ang point ko ganito. Ang point ko ganito ma'am. Ganito ang point ko. Bakit sinisisi niyo agad si Presidente PBBM na hindi siya umaksyon agad? Anong gusto niyo? Action agad kahit mahihirapan yung mga rescuer doon kasi nga baha pa tsaka saka sinasabi niya mayroon na namang mga rubber boat na nandoon Kung kayang sagipin, sasagip doon. Di ba? Sinasabi na ni PBBM agad 'yon na papupuntahin agad doon. Bakit sinasabi niyo, biniblame niyo kay PBBM na hindi siya uma-action agad? Okay na. Maliho yung yung parang walang ginagawa yung sinasabi ko na 'yon. Okay. 2 points. You have 2 points, right? Bakit sinisisi si BBM na hindi siya umaaksyon, nagtatanong lang naman siya doon sa briefing na yon kung ano ang gagawin. Meron namang ginagawa at sinasabi meron namang mga rubber boats. Ano yung sabi may mga rubber boats naman doon, kung may matutulungan, tumulong na. Tama, Leon? Oo. Okay. So, Leon, ganun. Okay, so pwede ka na kitang sagutin at sana hindi ka mag-interject sa pagsagot sa'yo. Okay. Ganito kasi yan. Kaya sinisisi si BBM, hindi dahil sa ang tawag dito, hindi dahil sa dapat siya yung mismong mag-supervise ng mga nangyayari doon or not, okay? Kaya sinisisi dito si BBM kasi magbibitaw siya ng salita sa briefing ng tungkol ng mga bagay na anong gagawin natin or what not doon sa araw mismo ng briefing. When in fact, itong mga ganitong klaseng issue, dapat na sort out mo na to prior ng disaster. Okay? Yun ang hinahanap kay BBM. Doon siya sinisisi. Dahil si BBM, pinakita niya doon sa briefing na yon na hindi siya proactive. Alam mo ba ibig sabihin ng proactive, Leon?
Alam mo ibig sabihin ng proactive? Oo. Ano ibig sabihin ng proactive? Oo. Ano ibig sabihin ng proactive, Leo? Sa inyo na ho yun. Okay. Ang sa akin lang naman ho, no? Okay. Parang Ang ibig sabihin ng proactive, ang ibig sabihin ng proactive, Leon, bilang presidente, dapat meron ka ng initiative at ina-anticipate mo na kung ano at gaano katindi ang paparating na bagyo. Kasi, ang paparating na bagyo na ganyan, alam mo, meron na tayong mga equipment para mag-determine kung gaano karaming tubig ang darating, kung saan yan dadaan, kung gaano kalakas, and things like that. Ngayon, bakit lalong nakakabwisit si BBM sa mga gatong sitwasyon? Kasi si BBM, isa sa mga advokasya niya nung eleksyon ay pag-address at gawing resilient ang bayan tungkol sa mga climate change. So, ibig sabihin, Hindi ho, totoo yan. Totoo yan, sinasabi nyo. Leon, please, do not interject. At huwag mo sabihin hindi totoo. Dahil binoto ko si BBM, specifically, one of the reason is this. Ipinangako niya yan. Okay? Noong 2022 budget, isa sa mga pinagmamalaki ng gobyerno ni BBM ay nagkaroon sila ng allotment ng bonggang-bongga para sa mga green projects. I-google mo, Green Projects BBM. Meron pang statement ng BBM. Leon, wait, please do not talk. I am responding to your Makinig ka lang. So ngayon, kaya nagagalit ang tao kay BBM dahil nung election yun yung mga pangako mo eh. Nung unang pagbabalasa ng budget, nung unang pagrapaso ng budget ng 2023, yan ang sinabi mo na naglaan ka ng sangkaterbang project para sa mga green programs. And you're not able to do it. At ngayon, ang idadahilan mo sa amin at ang idadahilan ng mga supporters mo na hindi naiintindihan ng sitwasyon at ang mga pangako mo ay sobrang lakas kasi ng ulan. Wala kasing nakaisip na magiging ganyang kalakas ang ulan. You know, of all people, Leon, wait, not your time yet. I'm going to give you your moment to explain, okay? Huwag mong sinasabi na hindi totoo yung sinasabi namin, okay? Kung sasabihin mo na hindi totoo, magpo-provide ka ng proof. Kung sasabihin mo na hindi totoo yung sinasabi ko, ibababa kita dito kasi nambubullshit ka lang. Sa lahat ng ayoko, binabullshit ako, Leon. At yung sasabihin mo na hindi totoo yung sinasabi ko. Okay? Ngayon, okay, kung hindi mo sinasabi ko at hindi mo tatalakayin ng punto per punto, ano yung mga points na ni-raise ko dito? Number 1 na point na ni-raise ko, hindi proactive si BBM. Contradictory doon sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga plataforma ipinangako noong 2022. Anything that you want to say that can rebut that statement that I said? May pang-rebat ka ba doon? Sige, Leon, patunayan mong proactive si Duterte. Please, that's your moment. Leon. Kasi sinasabi niya hindi siya proactive. Proactive ho si PBBM. Diyan sa bagyo na ho na dumaan na yan, alam na ho na may darating dyan. Hindi hahanda na ako. Okay, Leon, wait, Leon. Ano yung mga proactive measures na ginawa ni BBM para sa bagyo? Inihanda na ho ang NDRRMC at saka yung LGU. Di ba? Paano niya hinanda? Alam na ho ng mga LGU yan. So ina-expect na nakahanda na ho. Leon, ina-assume mo. Nakaano na ho yan? Nakaprogram na ho agad yan, di ba? Nakaprogram agad yan. RMC, di ba? Kailangan pa bang ano? Okay, Leon. Hindi ganyan. Okay? Specific action yung hinahanap natin dito, Leon. Leon, please do not interject. Teka lang ha. Hindi natin pwedeng i-assume yan, okay? Ang nakalagay sa batas natin, talagang dapat magko-coordinate yung national at saka yung local. Okay? Yan talaga nakalagay sa batas, okay? Yung assumption na dapat mag-coordinate sila, yun talaga yung sinasabi. Ano ba? Wait lang, sinabi na wag sumasapaw eh. Sige. Live mo yan eh. Live mo yan. Ma'am Joey. Kaya pag sinabi ko, shut up. Pwede ba? May mga punto kayo na dapat binabanatan. Thank you. Okay. So ngayon, yung NDRRMC na yan, yung responsibility sa local, yung responsibility sa national, ganyan, yung coordination, under our law, ina-assume talaga yan. Pero, bilang mamamayan, hindi ka aasa na porket merong batas, yun na yun. Si BBM ay executive official. Ibig sabihin, i-judge mo siya hindi base sa assumption mo. Okay? I-judge mo siya based dun sa actual na action na ginawa. Ngayon, ang tanong sa'yo, ano exactly yung mga proactive measures na ginawa? Alam nyo, hindi naman natin kailangan pang malaman o di siguro pinapabatid sa atin ng Pangulo. Pero kailangan namin malaman na mamatay na yung mga tao doon. Ma'am Joey. Sabi mo, hindi kailangan malaman. Sabihin walang ginawa. Ganito, Leon. Dumating. Bigyan kita ng example, Leon. No?
Kung talagang kung muna ako. hindi, bigyan mo ko ng bigyan mo ko ng oras. Wait lang, Leon. Bibigyan lang kita ng isang example, Leon. Kung talagang proactive si BBM, 'di ba dapat nakahanda na yung mga ano ba tawag dito? Yung mga airboat natin, yung mga bangka. Bakit kukunin pa lang sa Mindanao nandito na yung bagyo? Ang dapat kung proactive ka bago pa dumating yung bagyo, makinig ka muna. 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 Hindi ka marunong makinig eh. Makinig ka muna. Ang bagyo nandito sa Luzon at sa Visayas area, sa Northern Visayas at saka sa Southern Luzon. So dapat, kung talagang kukulangin yon, dapat inihanda mo na mas maigi yung sobra kaysa kulang. Kaya dapat, Leon, ang ginawa ng presidente, hiniram niya muna yung nasa Mindanao, pinadala niya na dito sa Southern Luzon, tapos nakaredy na yan. Prepositioning ang tawag doon. Position lang Leon, yan. Base doon sa briefing. hindi kailangan manghula. Preposition. Makinig ka, Leon. Leon. Ang sasabihin ko sa iyo isang salita lang, Leon. Prepositioning ang tawag doon. Ginagawa talaga ng mga presidente yon. Wait. Ginagawa nga. Hindi nga inaasahan na ganyan ka. Hindi niya ginawa, tanga. Hindi niya ginawa, Bobo. Hindi niya ginawa. Hindi inaasahan. Okay, Leon. Makinig ka, Leon. Leon, wait lang ha. Kung sasabihin mo na hindi inaasahan to ni BBM, so ibig sabihin, yung ganitong klaseng disaster, hindi kayang paghandaan ni BBM. Then it shows na incompetent talaga siya. Incompetent. Diba? Ano incompetent? Bakit si PRR, di ba? Napaghandaan niya rin ba yung Oo. mga... Napaghandaan ni PRRD. Diba? And then the numbers of mortality rate ng mga taong namamatay ng disaster. May mga... pinaghahanda niya. Pero, di ba? Napigilan ba niya? Ayoko na ganito yung nangangain kayo ng nag-e-explain pagkatapos kay sapaw kayo ng sapaw eh. Iba ba? Sige ma'am. PRRD ba napaghandaan? Yes, napaghandaan. Well coordinated ang LGU at saka ang national government during that time. Okay? There are responses that are expected. Leon. Ano ba, Leon? Tingin sa akin. Ano ba to? Kaya kayo sasabihin tatang-tatang mga BBM supporter eh. Okay. Hindi ko kami tatanga-tanga. Kayo lang ho ang ano. Tingnan mo, naka-mute ako. Mag-mute ka kasi, Leon. Nagsasalita si Joey, hindi ka nag-mute. Mag-mute ka kasi, tinan mo ako, mag-mute ako. Okay, ang punto mo, nagawa ba ni PRRD? Yes, nagawa ni PRRD. Merong strong coordination between the local and the national pagdating sa disaster response, pagdating sa ayuda, pagdating sa pag-download ng pera ng mga kailangan nila para i-repair or whatever help that they needed from the local. In fact, isa sa mga challenges na nakita ng mga panahon na yun is really yung pag-download ng budget para dun sa damage na dinulot ng bagyo, kung paano i-download yung pera. And that is somehow addressed. And in fact, yan rin yung kinokopya ngayon nila BBM na nagbibigay sila ng pera dun sa LGU kapag kunwari merong disaster. Kumbaga yung mga budget considerations na address na kahit papano. Okay, ngayon, yung effectivity kasi ng disaster response, makikita mo yan sa pamamagitan ng pagtingin natin kung gaano karami, isa sa mga measures, hindi ko man sinasabi na yun lang, isa sa mga measures ng effective na response is yung dami ng namatay. And if you're going to look at the data, yung dami ng namamatay sa mga natural disaster nung panahon ni Pinoy, well, sabihin na natin in the past 20 years, okay? Grabe talaga, hindi talaga yan kasi nagkaroon lang naman tayo ng consciousness na magkaroon ng disaster risk and management. Panahon lang naman ni Gloria yan eh. Panahon ni Gloria. And at that point, talagang ang dami talagang namamatay every time na may natural disaster. Okay? Pagdating nung kay PRRD, even the strongest typhoon levels na malalakas talaga, may mga death. Okay? But if you're going to look at the number of casualties, mas mababa. Okay? That is a testament of the effectivity of coordination between the local government and the national government. Okay. Ngayon, you have a president now who's going to make a briefing publicly na gagawin lang after the bagyo is already here. After it's already affecting the Filipino people. That is not how you prepare. Hindi yon. Kasi hindi ganun yung ginagawa ni PRRD noon. Si PRRD noon, well, to be fair, itong briefing na to nila, ang handa lang talaga is yung DSWD. Handa yung kanilang mga food pack na i-deliver and whatnot, yung i-dispatch, ganyan-ganyan. But DSWD is going to come after the disaster is over. Kasi hindi naman pupunta yun sa kasagsagan ng bagyo eh. Pupunta yan pagka-after na kasi mag-aabot na lang yan ng relief goods. Okay? Ang sinasabi dito na problema is yung rescue. Okay? Yung rescue. Were we able to preposition yung rescue at this point? At this point na nananalasa na ang bagyo, ngayon ka magdi-dispatch ng rescue. Pati yung rescuer mo, ipapahamak mo na.
Okay? Ang tanong dito, yung local, are they prepared enough? Nung sinabi nung yung Naga, ilang barangay yun, parang 600 plus, ang submerged daw, who called in during the briefing na parang sinabi ng mayor yata doon or ng governor doon na out of 600 barangay, half of the barangay is submerged in water. What happened to the preparation pagdating doon? It is something that the government should have checked prior. Diba? Yun yung mga proactive actions na hinahanap natin. Kasi nung panahon ni PRRD, ni-require niya lahat ng LGU na mag-prepare ng mga rubber boats, rescue equipment, and things like that. Yun yung mga proactive action na nire-require. So ngayon, bakit wala silang gamit doon? Anyari? Kay Duterte, 2 to 3 days. Coordination. 2 to 3 days. Kailangan nakahanda na kayo. Okay. Kay So BBM ngayon, ngayon pa lang. yung sinasabi mo, Leon, na hindi natin kailangang malaman, that is ultimate bullshit. Namamatay na yung mga tao doon, tapos hindi namin kailangang malaman. You cannot tell that Pwede na to ba us. magsalita, madam? Diba? Pwede na magsalita. Yun. O, ano sasabi? Direct Pwede na ako magsalita. Leon, ha? Yung sinasabi mo, madam, sinasabi mo nga kanina na kinuha din ni PBBM yung tinatawag mo na proactive na nagawa din ni PRD dati. Siguro nagaya din ni PBBM ngayon. Leon, hindi namin kailangan na siguro. Leon, hindi ba kabayan kita ngayon, ha? Hindi ko kailangan ng sagot na siguro. Sandali lang, Hindi ko kailangan ng sagot na siguro naman ginagawa yan, Leon. Ayoko ng bullshit dito. I mean, this is the reason why kayong mga BBM Sandali lang, supporters, Manahimik ayun, ka. mga BBM supporters, kaya ako sinasabihan bobo tatanga-tanga. We are asking for action here pagka sasagot mo, kasi siguro naman ginagawa yan. Hindi naman, siguro naman kasi ano naman yan. Hindi na natin kailangan malaman. Putang ina nyo! Ganyan yung ibibigay mo sa aming sagot. Kaya ako sinasabihan mga bobong BBM supporters. Siguro ka lang. Patay na yung mga bata doon. Nakita niyo yung video? 5 children nalunod sa baha. Tapos binigyan mo ako na siguro. Putang Kaya nga sinasabi nila, ko. Pasensya na yun, ha. Wala akong pasensya sa ganyan. The lives of the people here are at stake. Siguro naman siguro. Putang ina, sabihin mo yung gusto kong namimiligo ang buhay doon. Na siguro. Putang ina mo. Diyos let me speak ko. po, ma'am. Pangatlong bagyo na kasi yan. And he is not he is not a proactive but a passive president. Alam na niya kung may bagyo, ahead of time dapat may gagawin na sila na action. Dahil hindi basta-basta pag once na may bagyo, hindi natin alam kung anong sakuna pang matatanggal. Kasi, Kawawa masyado yung taong bayan. Ang laki Kasi ng na nakuha yung na sa sabi puso ko daw. I'm so sorry, but somebody sent me a video. 5 children already dead because they drowned in Bicol. How can you not make me not angry? Sige nga. Gusto niyo matuwa si Joey sa siguro? Diyos mio, ito sabihin ko sa inyo, kung talagang proactive si BBM, bakit yung floodgate na nabangga ko noon ng barko hanggang ngayon hindi pa ginagawa? Ilang buwan na simula nung Karina? Isang buwan bago dumating si Karina, sira na yon. Kasi nabangga daw, hindi inayos. Hanggang ngayon po, ilang bagyo na dumaan? Bakit hindi pa rin ginagawa? Kung talagang proactive. Yeah, yun yung pinapoint ni Black. Black, you want to finish your point? I'm sorry, I interrupt. Okay lang po, ma'am. Kasi yung mga punto mo, nakuha ko rin yung mga punto mo. I want to hear some of your comments kasi nakukuha ko rin. Yung mga sinasabi nyo po, pumapasok kasi ako sa ibang forum dito sa TikTok. And then, sinishare ko lang din sa mga kakilala ko. That's why, nandito ako. Kaya lang natatawa ako sa mga BBM supporters na yan kasi yung mga pinagsasabi nila, kung wala na sila sa hulog, sasabihan pa tayo na tayo pa ang bobo. Doon ako natatawa sa kanila kasi masyado na silang ignorante to support BBM. Tayo bobo, tapos ang isasagot sa'yo, siguro naman. Doon ako natatawa. Kasi puro sila, ang mga source nila is galing sa mainstream media. Hindi naman, sa ating naramdaman, ang aking my point is, how we feel that this administration is working correctly. Hindi naman tayo siguro manhid na hindi natin maramdaman kung anong ginagawa ni BBM. And besides, about sa PhilHealth na issue, ang dami na, more than 100 billion ang nakuha. Tapos utang sila sa World Bank, tapos ilalagay na naman nila for healthcare. Ano ba yan? Di ba? Ako mismo nagagalit din ako kasi isa ako sa mga payer, isa ako sa mga nagbibigay ng remittances ng monthly sa PhilHealth. Kasi kung anong mangyayari sa akin, anong ibabayad ko sa hospital bills? Wala. Di ba?
nagtatrabaho tayo ng maayos, pero pag once na ma-hospitalize tayo, anong mangyayari sa atin? Dahil walang pondong PhilHealth, anong gagawin namin? Anong gagawin natin? Wala. Dahil walang pondong PhilHealth. Dahil sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Ngayon, masyadong ignorante ang presidente ito. Siya, sa totoo lang, wala naman siyang alam kung anong gagawin niya. Nakita ko yung video, anong gagawin natin? Yun ang sabi ko, nag-post ako kanina, and then, ay ito ka, simple lang kung anong gagawin. You must decide, you must leave this, you must leave Malacanang Palace kasi hindi ka naman karapat-dapat maging presidente. You did nothing to do better in as a president. Wala naman siyang nagawa. Ni isang proyekto, wala naman. Oo. Ang sa akin, thank you, Black ha. Ang sa akin, sa totoo lang, pasensyoso ako sa kasi I can tolerate yung mga yung mga gusto makipag-usap, gusto makipag It's just that, sobrang nyo kasi kung binubullshit. Sobrang nyo kung binubullshit. Yung mga, kagaya niya ni Leon, I am laying out my points very clearly. Pagkatapos ang ipasagot nyo sa amin, nangihingi kami ng klarong sagot. Tapos ang sasagot nyo sa amin, siguro naman. That is just so unacceptable. I mean, kung gusto nyo makipagtalo dito, makipagbasagan ng mukha, siguro buti lang na meron kayong i-offer sa namin na information. Ito kasi ang ginagawa nila, masyado silang, mahilig sila sa pang-aasar. Yun lang ang punto lang nila. Correct. Kaya gusto nyo pang-asar, di sige, di papahiyain ko kayo. Pero wala na sa topic ko. Pinain na nga sila ni Bisita sa akin. You have your time, it's not yet your time. Okay? Go. Sige, sino naman po, ma'am. Meron kang from Davao City, ha? From Davao City po ako. Bye-bye. Sige, Sir Black Eagle, thank you. Pag-mute muna. Pag hindi pa moment magsalita, pag-mute muna. Leader, mag-mute ka muna. Hindi mute sa akin, ma'am. Ayan, ako na mag-mute sa'yo. Okay, hello, Dark Knight 0702. Hello. Good evening. Good evening. Medyo naiintindihan ko naman yung naging emotional outburst mo kanina kasi it doesn't really make sense, no? Na parang you're showing facts. Pero yung parang wala lang yung mga thoughts nila. Parang they just want to defend. They don't want to listen. They just want they're hearing us, of course. Pero kasi they don't really understand the gravity of the situation, eh. 'Di ba? When people are dying, parang they are just being complacent na try to understand the president, etc. Pero yun, clearly hindi niya naiintindihan yung ibig sabihin ng proactive. Kaya sobrang walang Pero I think I do have a question for you. Curious lang din ako kasi parang from time to time, and I think history also tells us that the power of the people is the most powerful thing dito, no? Historically, we have ousted 2 presidents. Ano yung thoughts mo doon sa idea niyon of doing it again? And do you think it's a feasible approach? Kasi nabanggit mo kanina that we can impeach the president. However, it's a numbers game. And perhaps at the moment, outnumbered yung pro against dun sa gusto mag-impeach. Yung mga determined aligned. So if the people would take action, how do you think this will affect the situation? Dark Knight, sa totoo lang, I think if people are going to oust the president, don't you think the Marcos family is in the best position to quell it? Kasi alam mo nila yung mass movement na yan, napalayas na sila niyan eh. Right. So, don't you think that they have prepared contingencies if magkakaroon ng mga movement, magkakaroon ng ganyan. It's gonna take a lot. I mean, a lot para manalo ulit ang mga tao against the Marcoses. Because I think the Marcoses are all very equipped in quelling any threat of people power. That's just the reality. So that's the first one. I would just like to emphasize yung point na sinabi mo kanina na the power of the people is the most powerful kinembot. That's what they want us to think. Sa totoo lang. Yun ang gustong isipin ng mga politician, ng Amerika na, uy, kayo mga tao, powerful naman kayo, ganyan, powerful naman kayo. Huwag kayong mag-alala, ang power ay nasa inyo. But the reality is, we are not really powerful. We are being under a very, very oppressive, very, very regressive kind of government that moves us backward instead of forward because they fool us na meron tayong power pero sa totoong buhay, wala naman talaga tayong masyadong power.
Okay? Pero talaga tayong power. Look at Richard Gomez. Sinabi lang ni Richard Gomez, okay ang war on drugs. What happened to Richard Gomez? Na-demanda. Look at Rodante Marcoleta. Sinabi lang niya, kinwestiyon lang niya whether the parliamentary courtesy on the OVP budget is no longer a tradition. What happened to Rodante Marcoleta? Removed from all the committees. Diba? We have no freedom here. We have no freedom in this country. These people, Rodante Marcoleta and Richard Gomez, are elected by the people. And it's the people's voice. Whenever they say something, supposedly that is people's voice. But people's voice as represented by these people are being crushed in the House of Representatives. Okay? You know, ito yung pinaka foundation ng aking call for Dutertista vote. Okay? The system sucks. The system is really bad. And if you're not going to look at the system as a whole, wala tayong laban dito. Wala tayong laban dito sa sistema na to. Ang power natin napakaliit. Ang power natin ngayon, if we would not be able to launch a mass movement na talagang mapapatalsik ang mga Marcos, which I am telling you is gonna be very, very difficult because alam na nila yan kung paano susugpuin yan. The Marcos is the most learned when it comes to rally-rally. Gagawin nilang lahat para hindi magtagumpayan because they experienced it firsthand. They know their mistakes, they know how to strengthen their defenses, and they know how to do it all over again. Right. Nangyari na yan noong 1986. Tingin nyo, hindi nila pa na-assess kung saan sila nagkamali doon. Diba? But, first, if you're going to do a people power, it's gonna be very, very difficult. Okay, number 2, the real people power that we can do right now is the vote. Ganyan lang kaliit ang power natin. Pagdating sa eleksyon, kung hindi tayo magsasama-sama para sa isang politika na nag-promote ng certain standard, if we allow the bataan of Bongbong Marcos to win in 2025 election, we are basically giving our tacit approval that the Marcos Romualdez administration can go on as long as they like. If we are not going to elect a Duterte-aligned politician, it means that we are okay in this kind of situation. And so, isa-siphon nila ang pera ng bayan hanggat gusto nila, and this kind of leadership, the Marcos, the yellow kind of leadership, kasi napaka-yellow na ngayon ni Bongbong eh. This yellow kind of politics, it's just going to perpetuate forever. So, ngayon, kaya ako sinasabi ko, itong Dutertista vote, pinag-isipan ko ng malalim yan. I am not just promoting it because I want to support politicians. Kaya nga sinasabi ko pag nag-Dutertista vote ka, hindi ibig sabihin nun, nakukutan ka kay Philip Salvador. Hindi yun. It is the only way that we can show our power as a voter. Because if we can show to these people that we can make them win and lose the election, then they will have to please us. They will have to listen to us. At yun yung pinaka-matibay na imposition of power. Yun lang yung pwede nating gawin sa ngayon. I think yung second point mo, it really does make sense. Pero pwede ba akong tinong pa isa? Yeah, go. Yes. So, kasi na-mention mo kanina na they've already learned from what happened years ago sa tatay na. But isn't that the reason we had the 1987 Constitution to protect us from that kind of getting too much power? Don't they have too much power right now? And yun nga, siguro yun yung question ko. The 1987 Constitution, which is supposed to protect us from the Marcos, and we have Marcos right now, was 1987 Constitution able to protect us from the Marcoses? No, it didn't. We have a Marcos president right now. Diba? So, hindi tayo naprotektahan ng 1987 Constitution sa mga greedy politician because... siguro, what I meant is, kasi syempre, di ba, parang the reason they are here, it's because we supported them. We voted for them. Pero yung atrocities na nangyayari sa ngayon, siguro gusto ko lang magkaroon ng better understanding na ang pagkakaintindi ko kasi, yung 1987 Constitution, yun yung nakrelate siya para ma-suppress yung mga ganong klaseng type of leadership. So, of course, we can no longer control the outcome since binoto natin siya. Pero isn't it the way for us to sort of do like a check and balance or validate? I get your point. Actually, pinag-usapan na, itong tanong mo na to, pinag-usapan namin to ni Sas noong isang araw. Sabi gano'n ni Sas, Bex, they already perfected
yung kung ano yung ginawa nila nung before 1986. They already perfected it this time around and implement it ng first 2 years pa lang. Yung dictatorship, yung control, yung cronyism and everything, they were able to do it this time around. Ang mali nila before, nag-declare sila ng martial law. This time around, there is no martial law, but the control that they have is same of that prior 1986. So, and hi tayong lahat. Tapos parang ginawa, nakalock-in yung well executed yung plan nila, no? Na, so ngayon parang, ay, hindi ka makapalag kasi binoto mo. Diba? Yeah. Diba? So ngayon, ang difference lang nung ginagawa nila noon at nung ginagawa nila ngayon, walang declaration of martial law ngayon. It's the perfect formula. It's the perfect formula. Yeah. Parang Diba? na-recall ko yung 1987 Constitution parang sort of pinahina lang yung power of the president to declare martial law. Yun lang pala yun, no? So ngayon, hindi na sila nag-declare ng martial law. Exactly the same thing. Galing. Ayan, Eli, mute lang muna please. Meron kang background noise. Well, yun lang yung mga questions ko. I think mas naliwanagan ako, and I would just like to congratulate you for sharing and siguro enlightening people. Kasi right now, marami pa ring bulag. And hopefully, yung mga ganitong gestures would help them to really see kung ano talaga yung nangyayari sa community natin. Kasi we're gonna have another election next year, and if we're gonna do the same mistakes over and over again, then definitely there's no hope for the country. So yeah, thank you. Ako, I would like to add lang, no. So yun nga, the 1987 Constitution, hindi talaga magiging successful yan kung hindi dahil sa Americans. Number one yan. Siyempre, alam ng mga Americans na kapag si Marcos palagi ang president, mawawala ang US base. Nakala nila na si Cory ang next na mag-aayos na, sige, dito na lang kayo. Yung pala, tinrider din ni Cory, paalis ang mga US base. So normally, kaya na nagiging successful ang revolution, tama talaga yan. Meron kasi na silang future vision kung ano ang gagawin nila. Ganyan yan. Same goes na kaya naging successful kay Erap kasi alam nila na si Erap hindi nahawakan sa leeg. Alam nila na kailangan nila maglagay ng isang leader doon na uutos-utusan lang nila na parang puppet lang. And then, pagdating kay Gloria, nung una akala nila kaya nilang gawin puppet, but no eh. Ang power kasi ng Congress is to impeach the president. Isang damakbal ng mga impeachment proceedings bago mapunta sa Senate at i-impeach ang president. Alam na ng mga oligarko yan. Alam na ng mga nag-framework ng 1987 Constitution. Do you think a people power na kaya ba yan? I think kaya, but on the law itself, hindi talaga. Hindi natin kaya. Talagang isang damakbak na nagagawin at dadaanan mula sa Congress. Kaya alam nila, si Martin Romualdez ang inano nila sa Congress para maprotektahan yung presidente. Ano sabi ni Sara na, hindi, meron ka ng impeachable proceeding, pero uusad ba ito? Hindi, kasi hawak ng pinsan. That's the yun yung pinaplano nila na talagang, sige, protected ka sa akin, president. Protected din ang Congress. Basta lahat ng mga ginagawa natin, magkakampi tayo lahat. Sino talo? Tayo. Di ba? Yeah, yun lang sabi ko. Last na talaga, promise. Kasi a few days back, di ba, parang meron ako nabalitaan na the Japanese Prime Minister dissolved the legislative body, no? I know hindi yung magagawa. Parliament. Correct. Pero if in any case ba, hypothetically lang, should Inday Sara gets elected as the 18th president, though, can he do it in a plebiscite or an executive order to somewhat do that? Or is it really impossible to happen unless we change the constitution? It's not part of the powers of the president. So kaya nga may nagtanong kasi yung I am for reform. I really want to change the kind of government that we have. Is Sara there? That aspect of my politics, is Sara there? Sa ngayon hindi. Kung mananalo si Inday na presidente, I don't think she's going to go as far as revolutionizing the system. Because may pagka-by the book pa kasi si Sara eh. So parang
Gusto niya i-respect yung Constitution, gusto niya i-respect yung ano, ganyan-ganyan. And because she got the mandate under the auspices of the 1987 Constitution, tingin ko, irerespeto niya yan ng bonggang-bongga until matapos yung term niya and whatnot. Kaya nga, ako I posted already, I think last year or in 2022 yata yun, or 2023, early 2023, na sinasabi ko na I really hope that it becomes part of Inday Sara's politics. Somewhere down the road, na sana maisip rin ni Sara yung real revolution. Kasi if there's any real revolution that we need to happen in our country, if there's a real revolution that's gonna happen in our country, we badly need someone na talagang makabayan para pamunuan yung pagbabago na yun. Kaya nga, ang tawag dito, kaya nga ako, hindi ako pabor dun sa, gustong mag-amendment nitong mga congressman na to, at baguhin ang constitution and whatnot. Why? Bakit ako disagree? Kasi pamumunuan ng mga to, ang fundamental changes ng bansa natin, mga crooked to baka mami kung ano-ano ang paglalagay nilang mga provision dyan sa constitution natin na yan, na pabor sa kanila. Diba? Just like what happened to 1987 Constitution, di ba na we didn't realize that the protectionist policy is actually going to hurt us in the long run. Di ba? Ganon. So, to answer your question, I don't think Inday Sara is going to, let's say sa 2028 at kakandidato, hindi nga natin alam kung interesado pong maging presidente yan Pero kung ano siya bilang presidente, I don't think she's going to start the revolution. I think she's going to exercise the power within the auspices of the 1987 Constitution and gawin yung trabaho niya under that mandate. Right. I'm hoping against hope na magkaroon siya ng... Kasi pwede pang magbago yan si Inday Pwede pang magbago yan si Inday. Napakabata pa niya, pwede siyang mas maging bolder. Kasi yung tatay niya naging bold in entertaining that kind of concept. So that is why si PRRD, nung naging presidente siya, he really looked at the possibility of changing our government system and entertained the thought of a revolutionary government. What they did, they created a team na mag-educate tungkol sa federal parliamentary. I am talking about this because a friend of mine was a volunteer dyan sa mga university tours na yan. Diyan sa mga forum na yan. Punta sila sa iba't ibang lugar, they try to educate people about federal parliamentary, ganyan-ganyan. However, nung ginawa nila yan, it wasn't successful. Maybe because short time lang, it really requires it really requires time and energy para i-educate natin lahat kung bakit ang system na ito is not working for the Filipino people. It didn't work. Nung nagpa-survey si PRRD, nalaman na yung mga Pilipino ayaw bumitaw sa 1987 Constitution. And so, PRRD abandoned the idea all at once. So that is why you hear PRRD now saying na let us respect the 1987 Constitution because the general grasp of the Filipino people right now is really to respect the 1987 Constitution. Kaya nga, ang para sa akin, yung mga reformist, imbis na awayin ninyo, yung mga nagdi-disagree sa inyo, kumbinsihin ninyo ang mga tao na i-entertain yung idea na yan. Kumbinsihin ninyo si Robin Padilla na mag-university tour at gastusin ang budget niya sa Senado para magkaroon ng massive information drive tungkol sa form of government. Agree. Dapat talaga ma-educate yung mga tao kasi they don't really see the effects. Ang problema kasi dito sa correct nang aaway sila Inaway-away pa ako ng mga yan Inaway-away pa ako ng mga panits, pinagtatawan-tawanan ako sa forum nila. O nyo, kaya hindi nag-grow yan Imbis na mag-educate kayo na dapat sana, na next na survey, pag nagkaroon na ng next na survey tungkol sa reform, hindi dapat tumataas yung numbers, di ba? Yes. Ganon. Bakit hindi tumataas? Kasi nga, sobrang nilang combative. Imbis na i-educate yung mga tao na walang idea, inaaway. Ganon. So anyway, yun yung mga just to parang clarify my stand about it. Ganon. Sa akin kasi parang above anything else, kailangan talaga kasi nating ilagay yung mga sarili-sarili natin sa tamang posisyon para mas manalo tayo dun sa laban na gusto nating labanan. Kasi ang problem, sometimes we think highly of ourselves dun sa mga fight natin. Like for example, eto sila Martin, bobo, ganyan si BBM, bobo, eme. Alam nyo, bobo lang yan sa public service, pero matalino yan sa pag hold on sa power. Yeah. Okay? Naloko nga tayong lahat Diba? And there are some realities that we have to accept. So that is why we have to continue to empower ourselves para alam natin exactly kung paano lalabanan ang laban na ito. Ganon lang sa akin. Ayun.